Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 251 Terranova Underground Queen. Hindi na nagtanong si Marshall at sumunod na lang sa flight attendant sa rest area, kung saan naghihintay ang isang batang air marshal. Isaad ang iyong pangalan, edad, at trabaho. Ngumisi si Marshall, tinatanong mo ba ako? Sagutin mo na lang ang tanong. Mahigpit na hiling ng air marshal. Alam mo ba kung anong uri ng mga kahihinatnan ang maaaring magkaroon ng pakikipaglaban sa isang eroplano, lalo na kung sinasalakay mo ang mga dayuhang pasahero? Mukhang nagulat ang flight attendant. Ngunit hindi si Mr. Ortega ang nagsimula nito. Alam ko. Malamig na pinutol siya ng air marshal. Masasabi ni Marshall na sadyang nagdudulot ng gulo ang marshal. Nagtaas siya ng kilay. Nandyan ka. Nakita mo ang sitwasyon. Ang apat na iyon ay malinaw na may gusto sa babaeng nakaupo sa tabi ko. Bilang air marshal, mayroon kang tiyak na responsibilidad dito. Kung hindi ako nakialam, tatayo ka na lang ba dyan at hahayaan mo na lang? Let's be clear, sila ang nagsimula ng gulo, hindi ako. Kung hindi mo gustong masuspine, iminumungkahi kung kumilos ka ng naaayon. Dahil doon, tumalikod at umalis si Marshall, na hindi pinansin ang marshal. Pinanood siya ng marshal na umalis, isang flash ng lamig sa kanyang mga mata. Bagamat kitang-kita ang inis, hindi niya matiyak ang tunay na pagkatao ni Marshall at ayaw niyang makipagsapalaran na masaktan ang isang mahalagang tao. Tiningnan siya ng flight attendant at sinabing, bakit ganito ang gagawin? Tumutulong si Mr. Ortega, iniligtas ka pa niya sa mas malaking problema. Hindi ka patas. Iritadong tugon ng Air Marshal, Allison, baka masyado kang sentimental. Ang mga katulad niya ay naghahangad lang ng atensyon, at delikado iyon. Madali itong magdala ng kapahamakan sa eroplano. Bilang isang Air Marshal, tungkulin kong ipaalala sa kanya na manatiling kalmado. Bahagyang kumunat ang noo ng flight attendant. Ramdam niya ang galit ng Air Marshal kay Marshall. Kung gayon, dapat kang pumasok noong ang apat na demberoa na iyon ay nagdudulot ng gulo. Ngunit nanatili ka at walang ginawa. Hindi ba't kabiguan iyon sa iyong tungkulin? Sa pamamagitan lamang nito, mayroon akong lahat ng karapatan na iulat ka para sa kapabayaan at sa hindi pag-aksyon sa isang mapanganib na sitwasyon. Mr. Ortega stepped in where needed, and holding him accountable is just unfair. Kumunat ang noo ng Marshal, Allison, halatang nakakatakot ang kilos niya. Dahil doon, maaari ko siyang ikategorya bilang isang potensyal na panganib sa paglipad at i-detain siya ngayon. Si Allison Ferguson, na nauunawaan ang kanyang motibasyon, ay bumantong hininga. Alam niyang interesado ang Air Marshal sa kanya, at ang paggalang niya kay Marshall ay nagpasigla sa kanyang puot. Huminga siya ng malalim. Mr. Ortega acted out of respect for draconian dignity. Please don't do anything rash. Kung hindi, iuulat ko ang iyong pag-uugali sa kapitan ng walang pagkukulang. Pinandilatan ng Air Marshal si Allison, sa wakas ay bumulong, fine. Let's leave it at that. Hindi siya pinansin ni Allison, lumabas at bumalik sa passenger area. Sa sandaling ito, bumalik na lang si Marshall sa kanyang upuan. Lumapit si Allison sa kinauupuan ni Marshall na may matamis na ngiti, dinalhan siya ng isang tasa ng tsaa at isang pinggan ng prutas. Mr. Ortega, mangyaring huwag isa puso ang naunang pangyayari. Ginagawa lang ng Air Marshal ang kanyang trabaho. Tumangala si Marshall, isang malambot na halimuyak ang umaagos sa kanya. Sa kanyang harapan, napuno ng mahiyain at nagliliwanag na alindog ni Allison ang kanyang buong paningin. Kinuha niya ang tsaa at tumanggo na may bahagyang ngiti. No worries. Nakalimutan na. Magiliw na ngumiti si Allison, medyo lumapit, at maingat na ibinigay kay Marshall ang kanyang business card. Kung naiinip ka sa Terranova, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin, sabi niya, napagtanto na maaaring medyo napasulong siya. Ibig kong sabihin, kilala ko si Terranova, kaya maaari akong maging gabay o tagapagsalin kung kinakailangan. Kinuha ni Marshall ang card na may magalang na tango. Ang mga mata ni Allison ay may mainit na kislap habang siya ay ngumiti ng matamis, na nanginginig ang kanyang balingkinitang baywang habang siya ay naglalakad palayo.
Casual na inilagay ni Marshall ang card sa seat cushion. Ang maliit na kilos na ito ay hindi napapansin ng dalagang katabi niya, nang ngumiti kay Marshall na may panibagong init sa kanyang ekspresyon. Nang makita kung paano banayad na sinubukan ng flight attendant na gumawa ng impresyon, nagulat ang dalaga sa kawalang interes ni Marshall. Magpapakita sana ng interes ang karamihan sa mga lalaki, ngunit hindi man lang tiningnan ni Marshall ang card bago ito inilagay sa upuan. Ginawa nitong makita siya sa mas magandang liwanag. Sa buong paglalakbay, nanatiling nakapikit si Marshall, na binuksan lamang ang mga ito nang makarating sila sa Terranova International Airport. Pagkalabas ng airport, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Stephanie Rogario, asawa ni Tristan, na nagpaalam sa kanya na nagtungo na ang mga Neville Hydratsland at na siya ay naroon upang makipagkita sa kanya at ayusin ang isang direktang paglipad sa isla. Si Stephanie ang panganay na anak ng mga Rogarios, ang pinakamakapangyari hanggang sa Demberoa, na kadalasang tinatawag na Underground Queen. Napakalawak ng impluwensya ng kanyang pamilya na maging ang Pangulo ay nagpakita ng paggalang sa kanila. Unang nakilala ni Marshall si Stephanie sa Terranova 3 taon bago. Ang kanyang timpla ng pagiging mapagpasyahan at kahusayan ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanya, isang lakas na nakilala niya ngayon sa kanyang apo, si Jane. Paglabas pa lang ni Marshall sa airport, naabutan ng batang babae na nakaupo sa tabi niya sa eroplano, na nagsasabing, Mr. Ortega, hindi ko ito binanggit sa eroplano, ngunit ang aking ama ay mayor ng Terranova. Kakausap ko lang sa kanya, and he insists you visit US as a guest after hearing how you helped me. Ngumiti si Marshall at sumagot, salamat, pero may iba pa akong dapat asikasuhin sa Terranova. Baka mag-cruise muli ang landas natin. May bakas ng pagkadismaya, inabot sa kanya ng dalaga ang isang papel. My name's Hailey. Here's my contact information. Please reach out if ever bumalik ka sa Terranova. Inilagay ni Marshall ang papel sa kanyang bulsa, kumaway, at sumagot, baka pagtagpuin muli tayo ng tadhana. Maya-maya lang ay lumapit sa kanya ang 4 na lalaki mula sa eroplano. Anak, pinababa ka na namin sa eroplano, pero ngayong nasa lugar ka na namin, sa tingin mo ba makakaalis ka na lang? Umiling si Marshall, hindi sila pinansin, at iminuwestra ang mga lalaking naghihintay na sunduin siya. Nataranta ang pinuno ng 4 na lalaki. Agad namang lumapit ang 8 bodyguard mula sa Rogarios at iginiya sila diretso sa isang business car. Sa Terranova, pinangangambahan ang mga Rogarios na kakaunti lang ang mga ngahas na tumawid, alam nilang kasing ganda ito ng pagpirma ng sarili nilang death warrant. Nang makaalis na ang sasakyan, bumungad ang isang malinaw na landas, na pinalipad ng 12-dosenang mga bodyguard na nakasuot ng itim. Sa unahan, 2 medium-sized na helicopter ang naghihintay sa isang maluwang na damuhan. Sa lugar na ito, tanging ang mga Rogarios ang may karangyaan sa paggamit ng mga helicopter para sa transportasyon. Matapos ang mabilis na tawag ng isang bodyguard, mabilis na lumabas ng helicopter si Stephanie at lumapit kay Marshall. Mr. Ortega, maligayang pagdating. Si Stephanie, na tila nasa 60 taon, ay bumati kay Marshall ng may paggalang at inihatid siya sa helicopter. Ang eksenang ito ay nahuli ni Allison, na nakatayo sa pasukan ng bulwagan ng paliparan, ang kanyang malita ay nahulog sa lupa sa gulat. Lumakad ang Air Marshal na may dalang A. Ngumisi, Allison, hindi ko ba sinabi? Ikaw. Nagulat ako nang makitang makatarungan siya. Playboy na binibiti ng isang mayamang babae. May bahid ng sarcasm ang tono niya kaya napangiwi si Allison. Mula nang sumakay si Marshall sa eroplano, ang kanyang hitsura at alindog ay nakakuha ng kanyang atensyon, at natagpuan niya ang kanyang sarili na hinahangaan siya. Sa kanyang karanasan, nadama ni Allison na ang presensya ni Marshall ay minarkahan siya bilang isang tunay na nakikilala. Nakakapagtaka kung makakasama niya ang isang lalaking tulad niya. Inis na sinulyapan ni Allison ang Air Marshal. Bakit ang bilis mong husgahan siya? Nakita mo kung gaano siya kawalang takot sa harap ng 4 na lalaking iyon. Ang Air Marshal ay nanunuya, Allison, buksan mo ang iyong mga mata. Ang babaeng kasama niya ay dapat na higit sa 60.
Look at her. Hindi ba siya nag-uutos sa kwarto? Sa pagkakaalam ko, ang dalawang helicopter na iyon ay pag-aari ng mga Rogarios, panunuyan ng Air Marshal. Ang babaeng iyon ay ang underground queen ni Terranova. Can't you see it? Stop deceiving yourself and let go of that idea. Hindi mo ba napansin kanina? Sinubukan siyang habulin ng babaeng katabi niya, pero hindi siya naglakas loob na magsalita sa kanya. Sa tingin mo bakit ganon? Parang normal na ugali ba yan? Nag-aalala siyang magalit sa boss niya, kaya hindi man lang niya kinilala ang babae. Habang pinagmamasdan ni Allison sina Marshall at Stephanie na sumakay sa helicopter, lumubog ang kanyang puso. Maliwanag ang mga ilaw sa airport hall, at kitang-kita niya ang edad ni Stephanie. Kahit matikas at pino, kitang-kita sa mukha niya ang mga linya ng oras. Talaga bang isang laruan lang si Marshall para sa mayayamang babae? Allison, stop overthinking. Ang mga lalaking tulad niya ay interesado lang sa mga babaeng nagkakahalaga ng milyon, kahit bilyon, patuloy ng Air Marshal. Ikaw, isang flight attendant na halos hindi nakakamit, huwag kang magkaroon ng pagkakataon. Tingnan mo na lang ang kanyang sinakyan, isang pribadong helicopter. Sa tingin mo ba, ang mga ordinaryong tao ay gumugulong sa ganoong uri ng transportasyon? Sa tonong tumutulo ng panunuya, ang Air Marshal ay tumalikod at humakbang paalis, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghamak at paninibugho. Ang helicopter ay nagdulot ng isang malakas na bugzo ng hangin habang ito ay umakyat sa kalangitan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Allison. Ang matangkad at gwapong si Marshall ay nag-iwan sa kanya ng salungatan sa isang lugar sa pagitan ng pagkabigo at paghamak. Kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagpakita ng anumang interes sa eroplano. Isa lang siyang laruan ng mayayamang babae. Love at first sight, pa ako. Ungol niya, kinuha ang kanyang malita at mabilis na naglakad palayo. Kabanata 252 Pagharap sa Phoenix Vanguard. Dumagundong ang dalawang helicopter patungo sa Hydra Island, ang kanilang mga makina ay umuungal na parang mabangis na hayop na handang magpakawala ng kaguluhan. Matamis na ngumiti si Stephanie. Lord Drakebane, ang iyong mga pagsisikap tungkol sa sitwasyon ng Phoenix Vanguard ay napakahalaga. Inilagay ni Drogo at ng Dark Knight Alliance sina Mr. Chapman at Maeve sa ilalim ng house arrest. At ngayon, naglabas pa sila ng death order laban sa iyo sa mundo ng kadiliman. Nawalan na talaga ng malay ang tanggang iyon. Malamig na tumawa si Marshall. Para sa mga sabik na matugunan ng kanilang wakas, walang sino man ang maaaring mamagitan. Tumango si Stephanie bilang pagsang-ayon. Tama ka, Panginoon. Nakipag-usap ka kay Dark Wolf, Viper, at 13 iba pang mga assassin, at ang Phoenix Vanguard at World of Darkness ay nananatiling walang kaalam-alam. Kapag nasira ang impormasyong ito, magpapadala ito ng mga shockwave sa buong mundo ng kadiliman. Kahit napipiliin mong hindi ituloy si Drogo sa iyong sarili, ang mga internasyonal na organisasyong assassin na iyon ay dadagsa sa Phoenix Vanguard at sisirain siya. Sa pagkakataong ito, ilang elite international assassin group, na hinimok sa aksyon ng Phoenix Vanguard at ng Dark Knight Alliance, ay sinubukan at nabigo na pabagsakin ang Drakebane sa loob ng Draconia, na iniwan silang lubhang hamina. Ang kanilang galit ay hindi may iwasang may direkta sa Phoenix Vanguard. Ang halaga ng pag-aalaga sa bawat top-tier assassin ay umabot sa milyon-milyon. Higit pa rito, ang pagsasanay sa mga super assassin tulad ng Dark Wolf, Viper, at ang Surgeon ay nangangailangan ng 10 hanggang 20 taon ng walang humpay na pamumuhunan. Sa kanilang pagkamatay, aabutin ng nakagugulat na 30 taon bago sila makabangon. Tumango si Marshall bilang pag-unawa. Kasalanan nila ang lahat ng ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang balita, personal kong bibisitahin ang bawat organisasyon ng assassin na sangkot sa nabigong pagtatangka sa aking buhay. Naiintindihan, Lord Drakebane. Magalang na sagot ni Stephanie. Sisiguraduhin kung kumalat ang salita sa buong mundo ng kadiliman bukas ng umaga. Pagkalipas ng 2 oras, bumagsak ang helicopter sa baybayin ng Hydra Island.
Nasecure na nina Tristan, Anthony, kasama sina Jason at Jane, ang lugar at naghihintay sa lihim na dalampasigan na ito. Nagmamadaling lumapit si Tristan kay Marshall kasama ang mga Neville. Lord Drakebane, salamat sa iyong pagsisikap. Pakiusap, magpahinga ka muna. No need for that, mahinang kumaway si Marshall, itinuro ang Dragon Hall. Kailangan kong harapin ang Phoenix Vanguard at pagkatapos ay bumalik upang dumalo sa pagdiriwang ng mga Wright kinabukasan. Ibinaba ni Tristan ang kanyang tingin, isang kalamnan na kumikibot sa kanyang panga. Ang Phoenix Vanguard ay isa sa pinakamakapangyarihang sekta sa buong mundo. Kung iko-ordina nila ang kanilang mga aksyon, ang kanilang lakas sa pananalapi at militar ay madaling mayayanig ang pundasyon ng isang katamtamang laki ng bansa. Ngunit para kay Lord Drakebane, ang pakikitungo sa isang buong organisasyon tulad ng Phoenix Vanguard ay tila walang hirap. Hindi napigilan ni Jane ang hagijek. Hahaha. Ikinagulat nito sina Tristan at Stephanie. Jane, may bisita tayo. Magpakita ng respeto. Stepping forward, Jane exclaimed, Mr. Ortega, I want to go with you. Sinadya muna ni Marshall na paalisan ang dalaga. Pero biglang yumuko ng malalim si Jane sa harapan niya. Lord Drakebane, ikaw ang aking mentor. Kung tatanggalin mo si Drogo sa Phoenix Vanguard, dapat akong sumama sa iyo. Sinulyapan ni Tristan ng nag-aalalang sulyap si Marshall at mabilis siyang kinastigo. Jane, huwag kang ang magulo. Hindi. Giit ni Jane. Mr. Ortega, kailangan kitang samahan. Drogo instigated assassins to kill you. Hindi siya pwedeng payagang mabuhay. Ako mismo ang dapat na tapusin siya. Nang makita ang matinding determinasyon ni Jane, napakunot ang noo ni Marshall. Kapag nakapagdesisyon na ang babaeng ito, walang makakapigil sa kanya. Sa araw na iyon sa Spiral Heights, isinapanganib niya ang sarili niyang kaligtasan para protektahan ang kanyang lolo. Iyon lamang ay kapuri-puri. Nakatingin sa mga mata ni Jane, nagpaubaya siya. Sige, pero huwag kang lalayo. Manatiling malapit sa akin. Get it? Sige, Mr. Ortega. Bulalas ni Jane, halata ang kanyang pananabik habang tumatalbog sa tabi niya. Nilingon ni Marshall si Tristan at ang iba pa. You all wait here. You can head back in an hour. Habang nagsasalita siya, si Jane ay nagmaneho papunta sa kanya sakay ng isang off-road na sasakyan. Mr. Ortega, sumakay ka na. Tawag niya, kumikinang sa sigla ang mga mata niya habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Sumakay si Marshall sa sasakyan, at mabilis silang umalis. Habang lumalayo ang SUV, tumayo sina Tristan at Stephanie, isang alon ng kaluwagan ng bumalot sa kanila, ang kanilang mga mukha ay nakangisi. Si Jane lang ang nagkaroon ng pribilehiyong maging disipulo ng Drakebane. Parehong nakilala nina Tristan at Stephanie ang napakalaking kapalaran na dumating sa gayong koneksyon sa isang figure na kasing lakas niya. Malapit na ang pag-akyat ng mga Neville. Makalipas ang 15 minuto, dumating sina Jane at Marshall sa Mar-Angel na palasyo na matatagpuan sa katimugang rehiyon ng Hydra Island. Bagamat hating gabi na, ang palasyo ay kumikinang sa mga makinang na ilaw. Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang Dragon Hall, ang kuta ng Phoenix Vanguard. Si Drogo, kasama ang ilang pinuno mula sa iba't ibang sangay ng Phoenix Vanguard, ay sabik na naghihintay ng mga update tungkol sa 13 assassin na ipinadala sa Draconia. Ang mga assassin na iyon ay nakapasok sa Draconia 2 buong araw na ang nakakaraan, para lamang mawala ng walang bakas, na parang nawala sila sa hangin. Si Richard Hill, ang pinuno ng Western European Branch, ay kinakabahang nagsalita mula sa kaliwang bahagi ng Dragon Hall. Mr. Drogo, medyo matagal na simula nang pumasok si Darkwolf at ang kanyang team sa Draconia. Bakit wala pa kaming naririnig? Ang sitwasyong ito ay lubhang kainahinala. Sa tingin mo ba si Darkwolf at ang grupo niya ay naalis na ni Drakebane? Si Victor Atkinson, ang pinuno ng sangay ng South Agrakian, ay malamig na sumagot, kahit na makapangyarihan si Drakebane, walang paraan na mapuksan niya ang 13 elite na international assassin sa loob lamang ng 2 araw. Kasama si Darkwolf at ang iba pa na nangunguna sa pagsingil, malamang na si Drakebane ay nasa malubhang problema. Hahaha.
Mayabang na nagyabang ang isang pandak na lalaki habang nakatayo sa mesa, mahihirapan lang si Darkwolf at ang kanyang mga tauhan kung masangkot ang Draconian military. Kung hindi, walang makakapigil sa kanila. Mr. Tiyak na nagdurusa ng husto si Drakebane dahil sa kanyang pagmamataas. Marahil si Mr. Murray ay magdadala sa atin ng balita ng tagumpay mula kay Draconia. Tawa ng tawa si Drogo. Kasama ang Phoenix Vanguard at ang Dark Lord na nagtutulungan, tapos na ang Drakebane. Lahat, mangyaring manatiling kalmado. Sigurado akong maririnig natin mula sa kanila sa lalong madaling panahon. Baka patay na ang Divine Drakebane na yan, hahaha. Mr. Drogo, ganyan ka ba talaga ka-confident? Ang langit ay may landas na ayaw mong tahakin, ngunit pinilit mong makapasok sa impyerno. I warned you 3 years ago. Kung pinagtaksilan ako ng Phoenix Vanguard, personal kong sisirain ito. Biglang pumasok ang isang kapansin-pansing gwapong mag-asawa mula sa labas, na nagdulot ng biglang katahimikan sa mga naroroon. Si Walter, ang patrol para sa Phoenix Vanguard, ay kinakabahang sumunod kay Marshall, nanginginig sa pagkabalisa. Napawi ang ngiti ni Drogo, napalitan ng gulat, habang nauutal, "Why ikaw si Marshall?" The Divine Drakebane. Isang nakakatakot na katahimikan ng bumalot sa Dragon Hall. Hinampas ni Richard ang kamay sa mesa, sabay turo kay Marshall. Hindi ka Drakebane. Paano ka pa nabubuhay ng si Darkwolf at ang 13 nangungunang assassin ay pumasok kay Draconia para patayin ka? Hindi ako naniniwala. Isang nakakagigil na tawa ang pinakawalan ni Marshall. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Sa isang iglap, isang bahid ng puting liwanag ang dumaan. Sumunod si Drakebane, isang makikinang na sinag ng ginto na tumatagos sa lalamunan ni Richard. Sa isang iglap, ang mga tao ay natigilan at hindi makapaniwala sa kasuklam-suklam na eksenang nangyayari sa kanilang harapan. Ang tila mapurol na punyal ay nagbago, nagniningning ng gininto ang liwanag habang ang isang kahanga-hangang gininto ang dragon ay lumipad sa hangin. Matako na hinigup ng gininto ang dragon ang dugong umaagos mula sa katawan ni Richard. Sa loob ng ilang sandali, tuluyan na siyang naubos nito. Ang dating matatag na Richard ay bumagsak, isang walang buhay na shell na nahulog sa lupa na parang isang marupok na piraso ng papel. Isang bugzo ng hangin sa gabi ang dumaan sa tahimik na Dragon Hall, na agad na naging isang tumpok ng alikabok ang kanyang bangkay. Anong nangyari kanina? Natigilan ang lahat sa Dragon Hall. Bago nila maunawaan ang sitwasyon, isa pang flash ng puting liwanag ang kumislap sa harap ng kanilang mga mata. Napahawak silang lahat sa kanilang mga lalamunan sa takot, tinitigan si Marshall na kumpiyansa na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ay ito si Divine Drakebane. Ang demonyo mismo. Sa sandaling iyon, talagang pinagsisihan nila ang paniniwala sa panlilinlang ni Drogo. Paanong si Divine Drakebane ay isang taong pinanggahasan nilang hominin? Nahaharap sa isang walang awa na mamamatay, sila ay lubos na walang kapangyarihan. Ngunit ngayon huli na para sa pagsisisi. Tinitigan ni Walter ang mga nahulog na pinuno ng Phoenix Vanguard sa paligid niya, na yumuko kay Marshall. Napatingin si Marshall kay Jane. Itinaas ni Jane ang kamay at hinampas si Walter sa ulo. Nabasag ang kanyang bungo, nag-spray ng dugo kung saan-saan nang bumagsak siyang wala ng buhay. Ang malamig na hangin sa gabi ay umuungol sa engranding Dragon Hall, na nagdadala ng nakakasukang baho ng dugo. Isang nakakabagabag na kapaligiran ang nakasabit sa hangin, na walang anumang init. Nakaupo sa gitna ng Dragon Hall, sa wakas ay nakilala ni Drogo kung gaano niya kalubha ang pagmamaliit kay Lord Drakebane. Mga taon bago, pinawi ni Drakebane ang buong Phoenix Vanguard. Sa isang sandali ng desperasyon, si Cassian ay nanumpa kasama ng kanyang mga alagad na maglingkod ng tapat kay Lord Drakebane. Noon, sa Slul Island, siya nahihirapang unawain kung bakit nagkaroon ng Phoenix Vanguard, isang sekta. Sa loob ng isang siglo, ay magtitiis. Ganyang kahihiyan. Ngayon, nasaksihan ang nangyayaring kaguluhang ito, naunawaan niya kung bakit hinampas ng takot ni Divine Drakebane ang mga puso ng mundo ng kadiliman. Ngunit huli na. Ang kaya lang niyang gawin ngayon ay lumaban para mabuhay.
Ngumisi si Drogo, Drakebane, paulit-ulit mong pinahiya ang Phoenix Vanguard. Hindi ka ba natatakot sa kahihiyan ng publiko? Humalaklak si Marshall. Ang mga maliliit na isip ay laging nakakahanap ng mga dakilang katwiran upang humantong sa kanilang sariling pagkamatay. Kung gusto mo akong tretuhin bilang iyong karibal, dapat kong ipakita ang aking sarili sa paraang nagpapakita ng papel na iyon. Kahit gaano ka magsanay, hinding-hindi mo mapapantayan ang lakas ko, pero at least may karangalan kang mamatay sa kamay ng apprentice ko. Napatigil si Jane, nagulat. Hindi niya inaasahan na gusto ni Marshall na patayin niya si Drogo. Sinusubukan ba ako ni Mr. Ortega? Walang pag-aalinlangan, sumugod si Jane pasulong, hinugot ang punyal. Pinagmasdan ni Marshall ang kanyang matulin na paggalaw at umiling. Jane, papatayin mo ba talaga siya sa ganitong paraan? This is merely swordplay. Ha! Espada. Napahinto si Jane, hindi sigurado kung pinapagalitan siya ng kanyang mentor. Bumalik ka, hayaan mo akong ipakita kung ano ang totoong pamatay na espada. Isang espada na walang laman kundi ang pagwawalang bahala sa lahat ng bagay, na ginagabayan lamang ng dalisay na intensyon, ang siyang nagwawagi sa lahat ng kasamaan ng mundo. Hinawakan ni Marshall ang palso ni Jane. Biglang may damaloy na enerhiya sa kanyang mga daliri, na gumabay sa punyal na lumipad pasulong. Bago pa makapag-react si Drogo, hiniwana ng matalim na talam ang kanyang lalamunan. Mabilis na bumalik ang punyal sa pagkakahawak ni Jane. Hinawakan ni Drogo ang dumudugong lalamunan, nakasulat ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha habang nakatingin kay Marshall. Itinuring siya ni Marshall na para bang siya ay hindi nakikita, ganap na nakatutok sa pagtuturo kay Jane ng mga prinsipyo ng swordsmanship. Jane, tandaan, ang pagpatay ay hindi tungkol sa malupit na puwersa o puot. Ito ay tungkol sa intensyon, isang pusong malaya sa pagkamakasarili. Sige, hindi papatay si Drogo. Matutulungan mo siyang tapusin ang kanyang huling pagkilos. Tumango si Jane, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa punyal. With one fluid motion, pinutol niya ang leeg ni Drogo. Ang lahat ng mga disipulo ng Phoenix Vanguard ay yumuko, nalulula. Sa labas at loob ng Dragon Hall, umalangaw ang mga pakiusap. Binigyan ni Marshall ng marahan na tapik si Jane, sa gulat pa rin. Let's go. Iiwan ko ito sa lolo mo at sa mga tauhan niya, kailangang magmadaling bumalik para sa pagdiriwang ng rite. Kabanata 253 Terranova Soup Restaurant. Matapos lisanin ang kahangahangang Dragon Hall ng Phoenix Vanguard, nagtungo sina Marshall at Jane sa entrance ng hilagang beach ng Hydra Island. Naghihintay sa kanila nandoon si Tristan at ang iba pa. Habang sinusulyapan niya ang kanyang relo, napansin ni Tristan na wala pang 40 minuto ang ginugol ni na Marshall at Jane sa Dragon Hall. Kung isa sa alang-alang ang round trip ay tumagal ng halos 20 minuto, nangangahulugan ito na nagawa ni Marshall ang kahangahangang gawa ng pag-alis sa mga pangunahing miyembro ng Phoenix Vanguard sa loob ng wala pang 20 minuto. Ito ay halos hindi mapaniwalaan, lalo na dahil si Drogo ay nagpakilos ng mga piling puwersa upang protektahan ang Dragon Hall. Bago makapagtanong ang mga Neville, tumalon si Jane mula sa kotse, kitang-kita ang kanyang pagkatuwa. Lolo, Lola, ako ang nagpabagsak kay Drogo. Ano? Lumipat ang tingin ni Tristan kay Marshall na nagtataka. Kilala si Drogo bilang isa sa pinakamakapangyarihang figure ng Phoenix Vanguard. Paano kaya siya natalo ni Jane? Tama. Ang espada ni Jane ang tumapos kay Drogo, paninindigan ni Marshall, na piniling huwag nang magpaliwanag pa. Sige, kaya nyo lahat dito. Sabihin mo kay Cassian na kung mangyari ulit ito, mas mabuting humanap na siya ng magandang lugar na mapaglilibingan. Agad na iniling ni Tristan ang kanyang ulo sa mga Neville, tumugon, magagawa, Lord Drakebane. Kapag naayos na namin ang mga bagay sa Hydra Island, dadalhin namin sina Cassian at Mavis sa Draconia para ipahayag ang aming pasasalamat. Lumapit si Stephanie, hinarap si Marshall. Lord Drakebane, sasamahan kita pabalik ng Terranova. Tumalon si Jane sa yakap ni Marshall, niyakap siya ng mahigpit. Mr. Ortega, hahanapin ka namin ni Lolo sa Harmonfield sa loob ng 2 araw.
Nagpalitan ng tingin sina Tristan at Stephanie, nagliwanag ang kanilang mga mukha sa kasiyahan habang pinagmamasdan ang ugnayan nina Jane at Marshall. Naunawaan nila na tunay na tinanggap ni Marshall si Jane bilang kanyang alagad. Sa sandaling kumalat ang impormasyong ito ay magtataas ng malaki sa katayuan ng mga Neville. Mula ngayon, ang sinumang kalaban na nagsasaalang-alang sa isang hamon ay mag-iisip ng 2 beses, tinatasa kung mayroon silang kapangyarihan na makipaglaban kay Drakebane. Mula nang dumating sa isla ng Hydra, binalot si Marshall ng nasa sabik na Saturday ni Jane. Hanggang sa sumakay sila sa helicopter ay sa wakas ay nakaranas siya ng sandali ng kapayapaan. Nakasandal sa kanyang upuan, ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaan ang alon ng mga alaala na dumaan sa kanya. 7 taon na ang nakalilipas, ginabayan siya ni Old Fred sa Terra Nova sa Demberoa. Isang hindi inaasahang pangyayari ang pumutol sa kanilang koneksyon, na naiwan kay Marshall sa katahimikan sa loob ng 2 taon. Noong panahong iyon, siya ay 13 taong gulang pa lang, nakikipagbuno pa rin sa kung paano mag-navigate sa buhay ng mag-isa. Sa hindi pamilyar na lungsod, siya ay nawala, hindi sigurado kung paano mabubuhay. Hindi man lang siya iniwan ng matandang Fred kahit isang sentimo. Sa loob ng 2 araw, gumagala si Marshall sa Terra Nova nang walang pagkain o pera, hanggang sa bumagsak siya sa harap ng isang soup restaurant sa Chinatown. Ang may-ari, si Marissa Holt, ay tumulong sa kanya. Nang siya ay magkamalay, nalaman ni Marissa ang kanyang mga pakikibaka at, na kinikilala ang kanyang koneksyon kay Draconia, inalok siya ng pansamantalang kanlungan. 38 si Marissa noon at nagkaroon ng anak na babae na nagngangalang Brenda Holt, na nasa edad ni Marshall. Si Marissa ay lumipat sa Demberoa kasama ang kanyang lolo noong kanyang kabataan. Ang kanyang asawa, isang sundalo, ay kalunos-lunos na namatay sa labanan sa kanilang 2 taon ng kasal. Mag-isa, pinalaki ni Marissa ang kanyang anak habang nakikipaglaban sa Chinatown ng Terra Nova. Sa kalaunan, nagbukas siya ng soup restaurant, na naging kanlungan ni Marshall sa loob ng 2 mahabang taon na wala si Old Fred. Ang negosyo ni Marissa ay nahihirapan din. Madalas siyang humarap sa panliligalig mula sa mga lokal na nanggugulo. Siya at ang kanyang anak na babae ay nahaharap sa mahihirap na oras. Sa kabutihang palad, niyakap nila si Marshall na parang pamilya, nakasandal sa isa't isa para sa suporta sa mga mahihirap na sandali. Sa pagdaan ng mga araw, mas nasanay si Marshall sa lugar ng Chinatown. Napagtanto na hindi siya maaaring manatili sa pag-asa kay Marissa, naghanap siya ng trabaho bilang isang waiter sa isang bar na tinatawag na Dreamscape upang mag-ambag. Sa kanyang tagal doon, naranasan niya ang isang maikli ngunit matamis na unang pag-ibig. Bagamat inosente at panandalian, ang relasyong iyon ay nanatiling nakapaloob sa kanyang puso, tulad ng isang mahalagang bulaklak, isang masayang alaala mula sa kanyang hindi nababagong mga taon ng pagkadalaga. Makalipas ang 1 oras at 5 minuto, bumagsak ang helicopter sa helipad sa Rogario Estate sa Terra Nova. Lord Drakebane, welcome to my estate. Please feel free to rest here for the night, may paggalang na alok ni Stephanie. Umiling si Marshall. I won't be staying. Pakiayos na may maghahatid sa akin sa Chinatown. Siyempre, Lord Drakebane. May kailangan pa ba kayo? Not at the moment. I'm visiting an old friend and wish to keep my presence low-key. Nauunawaan, aking Panginoon. Ang mga Rogario ay laging nasa serbisyo mo. Alam ni Stephanie na mas pinili ni Marshall na panatilihing pribado ang kanyang mga gawain. Dahil nabanggit niya ito, hindi na siya maglalakas loob na mag-isip pa. Mabilis siyang nagayos para sa isang maingat, hindi kapansin-pansing Mercedes upang dalhin si Marshall sa Chinatown. Pasado 6 a.m. pa lang, gising pa rin ang Chinatown. Sa nakalipas na 7 taon, ang lugar ay tila nanatiling hindi nagbabago. Habang naglalakad si Marshall sa pamilyar na lumang kalye, bumalik sa kanya ang mga tanawin at tunog noong 7 taon na ang nakakaraan, na parang kahapon lang nangyari. Huminto siya sa harap ng tumatandang sopas. Restaurant. Nabasa pa rin ang karatula.
Marisa Soup Kitchen, at lahat ng nasa labas ay lumitaw tulad ng 7 taon na ang nakaraan, kahit na ang mga titik ay kumupas ng husto sa paglipas ng panahon. Medyo nagtagal si Marshall sa entrance. Habang ang kalye ay nagsimulang magmadali sa aktibidad, bumukas ang mga pinto ng restaurant. Lumitaw ang isang babae na nasa edad 40, ang kanyang tingin ay damapo kay Marshall, at siya ay nanlamig sa kinatatayuan. Ikaw si Marshall. Where have you been, you little rascal? Hinanap ka namin ni Brenda kung saan-saan. Ang babae ay si Marisa, ang may-ari ng soup restaurant. Sa sobrang emosyon, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang sinisipsip ang paningin kay Marshall. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa, lumiwanag ang mukha nito sa tuwa na para bang pinagmamasdan niya ang sariling anak. Lumaki ka na at gwapo ka. Nahirapan si Marisa na maghanap ng mga salita, halata ang kanyang pananabik. Marisa, I'm craving salmon soup, sabi ni Marshall, dahan-daang pinunasan ang luha niya sabay ngiti. Sige, sige. Sandali lang. Ihahanda ko agad. Ani Marisa, nanginginig ang mga kamay sa pagkasabik. Mabilis niyang inayos ang restaurant, mahusay na naghahadjust ng salmon, mga gulay, at iba't ibang sangkap sa isang palayok. Makalipas ang 10 minuto, isang umuusok na mangkok ng salmon na sopas ang inihanda kay Marshall. Sumimsam siya at ngumisi. Boss, ang lasa ng sopas na ito noong araw. Matagal na tinitigan ni Marisa ang mukha ni Marshall, muling tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Marshall, where have you been all these years? May nagpahirap ba sa iyo dyan? Kumusta ka ngayon? Humalaklak si Marshall. Karamihan ay ako ang naglalabas nito. Walang sino man ang nakapagtutulak sa akin hanggang ngayon. Mapaglarong tinapik ni Marisa ang kanyang ulo, nagniningning ang kanyang pride. Matigas pa rin ang ulo mo gaya ng dati. Naalala ko nung una kang dumating. Aking sopas restaurant. Magpapakita ang mga lokal na punk na iyon at mag-uudyok ng gulo, at maninindigan ka, kahit na nasaktan ka. Kahit mambugbog, hindi ka na umatras. Ganyan ka talaga. Sumimsam si Marshall sa kanyang sopas habang pinag-aaralan ang namumuong Marisa. Huminga siya ng malalim at nagtanong, kamusta si Brenda nitong mga araw na ito? Nawala agad ang ngiti ni Marisa habang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Kabanata 254 na Brenda ng Chinatown. Napansin ni Marshall ang pag-aalala sa mukha ni Marisa. Halatang nahihirapan si Brenda. Bago pa siya makapagtanong pa, isang babaeng naka-white pajama ang bumaba sa hagdan. Ma, may bisita ka ba ng ganito kaga? Tumangala si Marshall upang makita ang isang batang babae na may nakamamanghang pulang kulot at isang sigarilyong nakalawit sa kanyang mga daliri. Ngayon ay naunawaan na niya ang buntong hininga ni Marisa nang mabanggit nito si Brenda. Ang babaeng ito ay talagang si Brenda, ngunit siya ay tila nasa isang magaspang na kalagayan. Sa kanyang mga alaala, naging matamis, masunurin, at tahimik si Brenda. Gayunpaman, ang batang babae sa harap niya ay nagpakita ng isang malinaw na paghihimagsik. Lumuhod si Brenda sa tabi ni Marisa, humikab ng malawak. Habang inaabot niya ang kanyang lighter para mag-apoy ng kanyang sigarilyo, mabilis itong inagaw ni Marshall. Who the heck are you? Bakit mo kinuha ang lighter ko? Natigilan si Brenda, kinusat ang kanyang inaantok na mga mata habang nakatutok kay Marshall. Marshall! Napatalon siya sa gulat, sabay turo sa kanya. Ikaw, Marshall. Napabuntong hininga si Marisa. Naaalala mo pa ba si Marshall? Tingnan mo na lang ang suot mo ngayon. Nawala sa isang iglap ang pagiging grogginess ni Brenda. Itinago niya ang sigarilyo sa likod ng kanyang tenga at pamwesto sa tabi ni Marshall, nakapatong ang kanyang baba sa kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang gwapong mukha nito ng matagal. Marshall, nasaan ka ba nitong 7 taon? Tumakbo ka na at gwapo, mas maganda pa sa mga bida sa pelikula. You jerk. Nawala ka lang noon, naiwan kaming dalawa ni nanay na naghahanap sa iyo ng maraming taon. Nagpatuloy si Brenda, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ginulo ni Marshall ang kanyang magugulong pulang kulot. Anong nangyari sa buhok mo? Nakakainis. At ito. Kinuha niya ang sigarilyo sa likod ng tenga niya.
Alam mo kung gaano kami ni Marissa nandidiri sa amoy ng usok. Ngayon, nagpapaayos ka na naman ng buhok. At hindi ka na naninigarilyo. Bakit ka naninigarilyo? Grabe sa balat at ngipin mo. Napawi ang ngiti ni Brenda. Sa 2 taon na iyon, naranasan ni Brenda ang pambubuli sa kalyeng ito. Si Marshall ay palaging lumalapit sa kanyang pagtatanggol, na nakikipag-away sa isang gang ng mga thug ng mag-isa, madalas na nauuwi sa duguan at bagbog. Unti-unti, walang nang-ahas na kunin muli si Brenda. Sinundan niya si Marshall na parang isang tapat na anino, nakikinig sa kanya at ginagawa ang anumang hilingin nito. Nang makitang nagsasalita si Marshall kay Brenda ng ganito, sumigaw si Marissa, "Brenda, narinig mo ba iyon? Hindi rin gusto ni Marshall ang estilo mo. Sige, sige, tama na. Bilasan mo at ipaghanda mo ako ng isang mangkok ng sopas. Kailangan ko nang umalis," putol ni Brenda. Napakunot ang noo ni Marissa, sumulyap kay Marshall, halatang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Nang mapansin ang pagkainip ni Brenda, umiling siya at tinungo ang kusina. Pinagmasdan ni Marshall si Brenda. "Bakit mo kinakausap si Marissa ng ganyan? Ano bang balak mo? Hindi mo ba alam kung gaano kagaspang ang itsura mo ngayon? Let's stop focusing on me, Marshall. I want to know about you. What have you been doing all these years? Are you planning to leave again after this visit?" Sumagot si Marshall, "Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa iyo. Nakikita kong hindi masaya si Marissa. Paano mo nasabi sa akin ang nakalipas na mga taon? Nangako ka na kapag lumaki ka, kikita ka ng malaki para mas maganda ang buhay ni Marissa. Tingnan mo na lang ang sitwasyon ngayon." Unti-unting ngumiti si Brenda. Kumupas, at bakas ang gulat sa kanyang mga mata nang lumingon siya kay Marshall. "Marshall, ayaw ko rin ng ganito, pero... Bombs! Brenda!" Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kabataang lalaki na nakadamit ng marangya ang lumabas sa pintuan. Tinasa ni Marshall ang sitwasyon. Malinaw na ito ang mga lokal na manggugulo mula sa Chinatown. Lalong tumindi ang pag-aalala ni Brenda. "Hugh, may bisita tayo sa bahay ngayon. Hindi ako makakapunta." Isang kalbong lalaki na nagngangalang Hugh ang pumasok sa shop, ang malamig na tingin niya ay nakamasid kay Marshall. "Brenda, sino ito?" Mabilis na lumipat si Brenda sa harapan ni Hugh. "Hugh, kapatid ko ito, si Marshall. 7 taon na siyang wala." Noon lang lamambat ang ekspresyon ni Hugh na nakadirekta kay Marshall. "Oh, so ikaw pala si Marshall ha? Haha, Brenda, alis na tayo." Lumabas si Marissa sa likuran. "Brenda, hindi ka makakaalis ngayon." Naging seryoso ang kilos ni Hugh. "Brenda, pupunta ka ba o hindi?" Sinulyapan ni Brenda mula kay Marshall ang grupo sa labas bago tumayo. "Marshall, babalik ako para kausapin ka mamayang gabi." Tumayo din si Marshall. "Hindi, sasama ako sa iyo." Natigilan si Brenda. "Marshall, please don't. Hindi ka makakapunta." Humalaklak si Marshall. "It's fine. It's been years since I've been back here. Gusto kong makita kung ano ang nangyayari sa labas." Nakipagpalitan ng tingin si Hugh sa kanyang mga kaibigan, isinasaalang-alang ang mga sinabi ni Marshall. "Sige, sabay na tayong lahat." Nagmamadaling hamarang si Brenda sa kanyang dinadaanan. "Marshall, dito ka na lang. Maabutin mo si Mama sa shop. Babalik ako maya-maya." Dagdag ni Marissa na humakbang papalapit. "Marshall, dapat talaga manatili ka sa shop." Napatingin si Marshall kay Hugh at sa kanya. "Mga kasama. I haven't been here in forever, I want to step out for a bit. I'll just tag along with Brenda." Pagkasabi nito ay tinapik niya si Marissa sa balikat at hinayla si Brenda patungo sa pinto. Nagpalitan ng kilalang tingin si Hugh at ang kanyang mga kaibigan bago sumunod sa kanila palabas ng soup restaurant. Nang nasa labas, sumandal si Marshall at tahimik na tinanong si Brenda, "Mga kaibigan mo ba talaga ito?" Binalik ni Brenda si Hugh at ang kanyang mga tauhan, bakas sa mukha nito ang takot. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpalit siya. "Marshall, hindi ka dapat makisali sa kanila. Kinokontrol nila ang mga kalye dito, at si Hugh ay sangkot sa pagsusugal at loan sharking."
Marshall, hindi natin kayang kunin ang masamang panig nila. Sinabi ni Hugh sa lahat na sinusuportahan siya ng mga Rogerios. Walang sino man dito ang nang-ahas na tumawid sa kanila. Wala silang iba kundi ang gulo. Pinag-aralan ni Marshall ang nakakatakot na ekspresyon ni Brenda. Bakit ka hinahanap ni Hugh? Bakit kasama mo sila? Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Brenda. Marshall, maraming mga tindahan dito ang nasa ilalim ng kanilang tinatawag na proteksyon. Pero, napakalaki ng mga bayarin nila. Maraming negosyo ang napilitang magsara dahil hindi nila kayang makipagsabayan sa mga bayarin na iyon. Ang aming soup restaurant ay halos hindi sapat upang mabuhay. Sa wakas ay naunawaan na ni Marshall, nakaramdam ng isang alon ng pakikiramay habang ginugulo niya ang buhok ni Brenda. So, nakikisali ka na sa kanila? Tumango si Brenda. Oo. Sabi ni Hugh kung girlfriend niya ako, kaya niyang panatilihing ligtas ang sopas restaurant ni nanay. Napabuntong hininga si Marshall. Naiinis ka. Gayunpaman, napagtanto niya ang kanilang kalagayan. Sa pagpapaligid ni na Marissa at Brenda ng mga ganoong delikadong tao, paano nila kayang panindigan si Hugh at ang kanyang barkada? Marshall, you should go back. I don't want you getting mixed with these shady characters. They're not good and will drag you down. Nang makita ang pag-aalala na nakaukit sa mukha ni Brenda, ngumiti si Marshall ng panatag. I'm here now. There's no way I'm let you and Marissa to be bullying again these losers. Kabanata 255 ang gambling den. Saglit na nanigas si Brenda, ang kanyang mga mata ay kinakabahang bumalik kay Hugh habang hinihila niya si Marshall pasulong ng ilang nagmamadaling hakbang. Marshall, ayoko talagang makihalubilo ka dito. Hindi sila ang tamang crowd. Minsan kong nasaksihan ang isang pamilya sa kalsada na binugbog hanggang mamatay dahil hindi nila mabayaran ang kanilang mga bayarin sa proteksyon. Ang mga tao sa paligid ay natatakot na tumawid sa kanila. Si Hugh at ang kanyang mga tauhan ay sinusuportahan ng mga Rogerios. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Marshall. Hinding-hindi susuportahan ng mga Rogerios ang mga talunan na ito. Seryoso nilang pinalalaki ang kanilang kahalagahan. Nanginginig si Brenda habang sumagot, Marshall, totoo. Kahit na hindi sila humawak ng isang makabuluhang posisyon sa Rogerios at mga menor de edad na manlalaro lamang sa kanilang pamilya, ito ay delikado pa rin. Dahil doon, kahit ang Terranova Police ay maingat na tinatapakan sila. Bumalik si Marshall para harapin si Hugh at ang kanyang barkada, pagkatapos ay hinawakan ang braso ni Brenda at nagtanong, ano ba talaga ang gusto nilang gawin mo sa kanyang sagalan? Umiling si Brenda. First time kong pumunta sa isa sa mga lugar nila. Kahapon, binanggit ni Hugh na gusto nilang magbenta ako ng isang uri ng pampasigla sa mga sugarol. Anong klaseng stimulant? Tanong ni Marshall. Nagkibit balikat si Brenda. Hindi ako sigurado. Natama ng husto si Marshall ng realization. Sinadya ni Hugh at ng kanyang mga tauhan na magbenta si Brenda ng droga sa mga sugarol. Kung siya ay nasangkot sa kanila, walang makakatakas. You silly girl, naiintindihan mo ba kung ano talaga ang hinahangad ng mga taong ito? Gusto ka nilang kaladkarin pababa kasama nila at sirain ang buhay mo. Nanginginig sa takot si Brenda. Maya-maya lang ay lumapit si Hugh sa likuran at inalok si Marshall ng sigarilyo. Marshall, bakit wala kang usok? Lumapit ang ilang mga lalaki, pinalibutan si Marshall. Nanatili siyang hindi nabigla. Hindi ako naninigarilyo. Bahagyang napangiti si Hugh. I don't believe you. Kumuha ka na lang ng isa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Marshall. I told you, hindi ako naninigarilyo. Anong wala? Masama ba ang tingin mo sa akin? Magsisigarilyo ka ba o hindi? Nagyelo ang tono ni Hugh. Napatigil si Marshall. Hindi ako naninigarilyo. Nagpalitan ng tingin si Hugh at ang kanyang mga tauhan, tumigas ang kanilang mga mukha. Hindi ka talaga maninigarilyo. Nag-aalalang hinawakan ni Brenda ang kamay ni Marshall. Hugh, hindi talaga naninigarilyo si Marshall. Pinag-aralan ni Hugh ang ngisi sa mukha ni Marshall at biglang humagalpak ng tawa. Sige, kapatid ka ni Brenda, kaya hindi kita pipilitin. Mag one round tayo sa gambling den.
Mabilis na hinawakan ni Brenda ang braso ni Marshall. Marshall, huwag. Tumaas ang boses ni Hugh. Brenda, anong deal mo? Nakangiting panatag si Marshall. Okay lang, Brenda. Gusto kong makita ang gambling den. Hindi pa ako nakakapunta dito. Lead the way, Hugh. Nanlilisik ang mga mata ni Brenda sa takot at pag-aalala. Sa harap ni Hugh at ng kanyang mga tauhan, hindi siya naglakas loob na magsalita. Naunawaan niya ang uri ng walang awa na mga enforcer na nag-oopera sa lungga ng pagsusugal ni Hugh. Ang pagpapasok ni Hugh kay Marshall ay isang paraan para itakda siya sa mas masahol pa. Sa isiping iyon, pinagtibay ni Brenda ang sarili. Hugh, kababalik lang ni Marshall. Hindi siya marunong magsugal. Pinutol siya ni Hugh, malamig ang boses. Brenda, ano ang iminumungkahi mo? Medyo nalilibang lang ako kay Marshall. It's no big deal. What are you trying to do, ha? Hinayla ni Marshall si Brenda palapit. Ayos lang, Brenda. Tara na. Paglingon kay Hugh, nagtanong si Marshall, malalaki ba ang taya mo? Naningkit ang mga mata ni Hugh. Talaga. Kung mas malaki, mas maganda. Ang ibig kong sabihin ay mahigit 1,000. Nagtaas ng kilay si Marshall. Ngumiti ng malawak si Hugh. Sure. Magkano ang gusto mong taya? Tiningnan ni Hugh si Marshall pataas at pababa, hulaan na siya ay kumita ng isang disenteng halaga habang siya ay wala. How about 100,000? Tingin mo kaya mo yan? Walang problema. Nagkibit balikat si Marshall. Gawin natin ito. Sinabi ni Hugh na hindi nag-atubili si Marshall sa pag-iisip ng $100,000 na taya. Ang lahat ay tila nakakagulat na prangka. Kumbinsido siya na bumalik si Marshall na may dalang malaking halaga ng pera. Marshall, dala mo ba ang pera? Napatingin si Marshall sa orasan. Naku, pwede akong magpadala ng mensahe para dalhin ito dito. Namangha si Brenda kung gaano casual na inikat ni Marshall ang ideya ng 100,000 na para bang ito ay sukli sa bulsa. Pinilit niyang intindihin ito. Walang pag-aalinlangan, nagpadala ng mensahe si Marshall kasama ang kanyang lokasyon kay Stephanie. Inutusan niya ang kanyang koponan na magdala ng 300,000 na cash. Iginiya ni Hugh si Marshall patungo sa kasino. Sumunod si Brenda sa likuran, ang boses niya ay nag-aalalang bulong. Marshall, ikaw ay walang ingat. Baka saktan ka nila. With a calm smile, Marshall reassured her, it's alright. Just stick with me, no matter what happens. Mariin na umiling si Brenda, Bamulong, Marshall, sila ay walang awa na mga halimaw. Iminuwestro ni Marshall na tumahimik siya at inakay siya kasama ni Hugh papasok sa kasino. Ang pagtatatag ni Hugh ay matatagpuan sa isang basement level, na nabago mula sa isang maliit na underground parking garage. Pagkapasok nila ay nagpalit si Hugh. Ilang tahimik na salita sa isang lalaki, na pagkatapos ay gumawa ng isang susi at binuksan ang isang malaking pinto sa sulok ng silid. Sa loob ay may espasyong humigit kumulang 300 square feet, na pinangungunahan ng isang mesa ng pagsusugal sa gitna. Nagkalat sa paligid ay 7 o 8 lalaki mula sa Demberoa. Itinuro ng isang lalaking nasa 30s at mahabang buhok si Marshall at nagtanong, Hugh, sino ito? Croc, ito si Marshall, kapatid ni Brenda. Ine. Kagagaling lang sa paggawa ng A. Siya. At gustong subukan ang kanyang kapalaran. Dito, sagot ni Hugh. Humarap si Hugh kay Marshall, nakataas ang isang kilay. Kailan namin aasahan ang pera mo? Sa pagkakataong iyon, pumasok ang isa sa mga tauhan ni Hugh. Hugh, may naghahanap ng lalaking nagngangalang Marshall. Kaibigan ko po, sabi ni Marshall. Siya ang nagdadala ng pera. Pinagmasdan ni Brenda ang silid, ang bilis ng tibok ng kanyang puso habang ang alon ng takot ay humawak sa kanyang mga binti, na naging dahilan upang manginig ang mga ito. Nang maramdaman ang takot ni Brenda, napatingin si Marshall sa mga tulisang nakapalibot sa kanila. Kung hindi siya pumunta sa Terra Nova, masisira ang Sopas Restaurant ni Marissa at ang buhay ni Brenda. Anong laro ang nilalaro mo? Tanong ni Hugh. I don't know how to play any, nag-isip sandali si Marshall. Manatili tayo sa isang simpleng bagay, tulad ng rolling dice. Napuno ng tawa ang kwarto.
Iyan ay mas mabilis at mas masaya. Hugh. Deklara, na itinuro ang isang lalaking nakatambay. Sa sopa na may blonde na buhok, Blondie, maglalaro ka laban kay Marshall. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaki na may dalang briefcase. Walang sabi-sabing iniabot niya ito kay Marshall at mabilis na lumabas ng kwarto. Binuksan ni Marshall ang kaso. Sa loob ay nakalatag ang isang malinis na banknotes na nagkakahalaga ng 300,000, na agad na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Ang kasakiman ay kumislap sa mga mata ni Hugh at ng kanyang mga kaibigan. Natigilan si Brenda. Napagtanto niyang si Marshall ngayon ay nasa malubhang problema. Sa sobrang dami ng cash na nakadisplay, paano sila makakaalis ng hindi nasaktan? Ang paggawa lamang nito ng buhay ay magiging isang himala. Gusto niyang himukin si Marshall na humanap ng paraan para makatakas. Sumenya si Hugh sa dalawa niyang tauhan na i-lock ang pinto sa likod nila. Nanginginig si Brenda, gulat na dumaloy sa kanyang mga ugat. Nagsisi siya na isinama niya si Marshall. Itinuro ni Marshall si Blondie sa kabilang mesa. Ano naman ang pera mo? Napakurap si Blondie, saglit na natigilan. Nakipagpalitan ng sulyap si Hugh kay Nico, Croc, Reyes bago agad inutusan ang isang tao na magdala pa ng 300,000. Sinenyasan ni Marshall si Brenda na maupo sa tabi niya at ngumiti kay Hugh. Simulan na natin ito. Winner takes all.